Kamusta mga Kapinoms TV? Sa panahon ngayon, hindi na lang ganda o laki ng isang lungsod ang hinahanap ng mga tao. Mas mahalaga na rin kung malinis, organisado at maayos ba ang pamumuhay sa isang lugar. Dahil sa problema sa basura, polusyon at sobrang urbanisasyon, nagiging sukatan ng kaunlaran ang kalinisan ng isang lungsod. Hindi lang para sa mga residente, kundi pati sa mga bisita at susunod na henerasyon. Kaya sa videong ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalilinis na lungsod sa Pilipinas. Hindi ito base sa chismis o personal na opinyon, kundi sa aktwal na programa, disiplina ng komunidad, at mga pagkilalang natanggap ng mga lungsod. Simulan na natin. Number 10, Puerto Princesa. Kapag pinag-uusapan ang pinakamalinis na lungsod sa Pilipinas, hindi maaaring hindi mabanggit ang Puerto Princesa. Isa itong lungsod na matagal nang kilala hindi lamang sa likas na ganda, kundi sa seryosong pangangalaga sa kalikasan. Hindi aksidente ang kalinisan dito. Ito ay bunga ng mahigpit at tuloy-tuloy na polisiya ng lokal na pamahalaan at aktibong pakikilahok ng komunidad. Isa sa mga dahilan kung bakit namumukod tangi ang Puerto Princesa ay ang maagang pagpapatupad nito ng waste segregation at ecological solid waste management. Ang tamang pagtatapon ng basura ay hindi lamang ipinapayo, kundi mahigpit na ipinapatupad. Malinaw ang mga ordinansa laban sa illegal dumping at may kaukulang parusa ang sinumang lalabag. Dahil dito, bihirang makakita ng nagkalat na basura sa mga kalsada at pampublikong lugar. Kilala rin ang lungsod bilang tahanan ng Puerto Princesa Underground River, isang UNESCO World Heritage Site. Dahil sa ecotourism, mas lalong naging responsable ang lungsod sa kalinisan at pangangalaga ng kapaligiran. Paulit-ulit ng kinilala ang Puerto Princesa bilang isa sa mga cleanest and greenest cities sa bansa at madalas itong ginagawang modelo ng ibang lokal na pamahalaan pagdating sa environmental governance. Number 9, Dumaguete. Tahimik, simple, ngunit disiplinado. Ganito mailalarawan ang Dumaguete City. Hindi man ito kasing laki ng ibang lungsod, malinaw namang napapanatili nito ang kaayusan at kalinisan sa kabila ng paglago ng populasyon at turismo. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang kultura ng disiplina na nakaugat sa komunidad. Sa Dumaguete, hindi lang gobyerno ang kumikilos. Ang mga residente mismo ay sanay sa tamang pagtatapon ng basura at aktibong nakikilahok sa cleanup drives at environmental initiatives. Makikita ito lalo na sa coastal areas at sa kilalang boulevard ng lungsod na nananatiling malinis at kaaya-ayang pasyalan ng mga lokal at turista. Bilang isang kilalang academic city na may maraming universidad, mataas ang environmental awareness ng mga mamamayan. Dahil dito, regular na nababanggit ang Dumaguete sa mga national surveys bilang isa sa mga lungsod na may mataas na kalidad ng pamumuhay, kung saan ang kalinisan ay itinuturing na normal na bahagi ng araw-araw na buhay at hindi lamang proyekto ng pamahalaan. Number 8, Iloilo City. Ang Iloilo City ay isang patunay na ang urban development at kalinisan ay maaaring magsabay. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nitong binuo ang reputasyon bilang isa sa pinakaorganisado at malinis na lungsod sa bansa. Ang maayos na urban planning at mahigpit na solid waste management ang naging pundasyon ng tagumpay nito. Makikita ang kalinisan ng Iloilo sa mga pangunahing lansangan at pampublikong espasyo, partikular sa Iloilo River Esplanade na madalas ituring na world class. Ang lugar na ito ay hindi lamang proyekto ng pagpapaganda, kundi simbolo ng disiplina at pangangalaga ng lungsod sa kapaligiran. Malinaw ang sistema ng waste segregation mula barangay hanggang city level, kaya bihira ang tambak na basura sa mga pampublikong lugar. Dahil sa mga programang ito, maraming beses nang kinilala ang Iloilo City sa iba't ibang national rankings kaugnay ng cleanliness at livability. Madalas din itong itampok bilang model city pagdating sa urban environmental management, lalo na para sa mga lungsod na mabilis ang paglago. Number 7, Baguio. Bagamat kilala bilang isa sa pinakabinibisitang lungsod sa bansa, nananatili pa rin kabilang sa pinakamalinis ang Baguio City. Sa kabila ng dagsa ng turista,
Pinananatili ng lungsod ang disiplina sa pamamagitan ng mahigpit na anti-littering laws at tuloy-tuloy na kampanya sa environmental awareness. Ang kalinisan ng Baguio ay kapansin-pansin lalo na sa mga pangunahing lugar tulad ng Session Road at Burnham Park. Regular ang street cleaning at mahigpit ang pagbabantay laban sa illegal dumping lalo na sa mga tourist zones. Malaki rin ang papel ng edukasyon dahil patuloy na itinuturo sa mga residente at bisita ang responsableng turismo. Sa paglipas ng mga taon, ilang beses nang kinilala ang Baguio bilang clean and green city. Ito ay tinuturing na modelo ng Highland Urban Environmental Management, patunay na kahit sa malamig at mataong lungsod, posible pa rin mapanatili ang kaayusan at kalinisan. Number 6, Cebu City. Bilang isa sa mga urbanized na lungsod sa Pilipinas, malaking hamon ang pagpapanatili ng kalinisan sa Cebu City. Gayunpaman, sa kabila ng mabilis na urbanisasyon, malinaw na may sistemang sinusunod ang lungsod pagdating sa waste management at environmental compliance. Ang Cebu City ay may regular na street sweeping operations at barangay-based waste management programs. May mahigpit din pakikipagtulungan ang lokal na pamahalaan sa private sector upang masiguro na ang mga establishmento ay sumusunod sa environmental standards. Dahil dito, kapansin-pansin ang kalinisan sa mga business districts at pangunahing langsangan. Bagamat hindi perpekto, ilang distrito ng Cebu ang nakatanggap na ng mga pagkilala kaugnay ng cleanliness at environmental initiatives. Madalas itong ituring bilang isang progressive metro city, isang lungsod na patuloy na nagsusumikap na balansehin ang kaunlaran at responsibilidad sa kapaligiran. Number 5, Marikina. Kung may isang lungsod sa Metro Manila na madalas gawing sukatan ng disiplina at kalinisan, iyon ay ang Marikina City. Matagal nang kilala ang lungsod na ito bilang isa sa pinakaorganisado at pinakaresponsableng urban area sa bansa, at ang reputasyong ito ay hindi basta-basta lamang nabuo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit malinis ang Marikina ay ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa littering at illegal dumping. Hindi pa lusot ang wala namang bantay, dahil ang disiplina ay nakaugat na mismo sa kultura ng mga residente dito. Mula sa barangay level hanggang sa city proper, malinaw ang sistema ng waste segregation at regular ang koleksyon ng basura. Ang mga sidewalk, parke at kalsada ay bihirang makitaan ng kalat, isang bagay na hindi karaniwan sa maraming lungsod sa Metro Manila. Dahil sa consistent na pagpapatupad ng mga programang pangkalinisan, ilang beses nang kinilala ang Marikina bilang isa sa mga most disciplined at clean cities sa bansa. Madalas itong banggitin bilang modelo ng urban governance, patunay na kahit sa isang mataong metropolis, posible pa rin mapanatili ang kalinisan kung may malinaw na sistema at disiplina. Number 4, Tagaytay City. Ang Tagaytay City ay hindi lamang kilala sa malamig na klima at magagandang tanawin, kundi pati na rin sa kaayusan at kalinisan nito. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakasikat na tourist destination sa Pilipinas, nagagawa pa rin mapanatili ng lungsod ang maayos at malinis na kapaligiran. Isa sa mga susi sa kalinisan ng Tagaytay ay ang maayos na pamamahala sa basura, lalo na sa mga lugar na dinadagsa ng turista. Mahigpit ang regulasyon sa mga establishmento pagdating sa waste disposal at regular ang inspeksyon upang masigurong sumusunod ng mga ito sa environmental standards. Ang mga pangunahing kalsada at viewing decks ay karaniwang malinis, isang malinaw na indikasyon ng aktibong pangangasiwa ng lokal na pamahalaan. Dahil sa kombinasyon ng environmental protection at tourism management, ilang beses nang kinilala ang Tagaytay bilang isa sa mga maayos at malinis na lungsod sa rehiyon. Ito ay patunay na ang turismo at kalinisan ay maaaring magsabay kung may malinaw na patakaran at responsableng implementasyon. Number 3, Makati. Bilang sentro ng negosyo at pananalapi ng bansa, inaasahan ang mataas na antas ng kaayusan sa Makati City, at sa maraming aspeto natutugunan ito ng lungsod. Sa kabila ng pagiging isa sa pinakaabalang lugar sa Pilipinas, nananatiling organisado at malinis ang maraming bahagi ng Makati, lalo na sa central business districts.
Ang kalinisan ng Makati ay bunga ng mahigpit na regulasyon sa mga establishmento at tuloy-tuloy na street maintenance. Regular ang street sweeping, malinaw ang zoning, at may mahigpit na pagpapatupad ng anti-littering ordinances. Dahil dito, kapansin-pansin ang kaayusan sa mga pangunahing lansangan, parke, at business hubs. Hindi man perpekto ang buong lungsod, ilang distrito ng Makati ang nakatanggap ng lokal at international na pagkilala pagdating sa urban management at livability. Madalas itong banggitin bilang isa sa mga lungsod na may pinakamataas na kalidad ng urban services sa bansa, kung saan ang kalinisan ay itinuturing na bahagi ng professional at modernong pamumuhay. Number 2, Quezon City. Bilang pinakamalaking lungsod sa Metro Manila sa aspeto ng lawak at populasyon, malaking hamon ang pagpapanatili ng kalinisan sa Quezon City. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, malaki ang ipinagbago ng lungsod pagdating sa waste management at environmental governance. Ang Quezon City ay isa sa mga unang lungsod na seryosong nagpatupad ng ecological solid waste management programs sa barangay level. May malinaw na segregation, recycling initiatives, at community-based environmental campaigns. Bagamat hindi pare-pareho ang kalinisan sa lahat ng lugar, kapansin-pansin ang malaking pagbuti sa maraming distrito at pampublikong espasyo. Dahil sa mga programang ito, nakatanggap ang Quezon City ng ilang national recognitions kaugnay ng solid waste management at environmental sustainability. Ito ay patunay na kahit sa isang napakalaking lungsod, posible ang malawakang pagbabago kung may sapat na suporta, pondo at pakikilahok ng komunidad. Number 1, San Fernando. Sa unang pwesto sa listahan ng pinakamalinis na lungsod sa Pilipinas ay ang San Fernando City sa La Union. Hindi man ito kasing laki o kasikatan ng ibang lungsod, malinaw namang namumukod tangi ito pagdating sa disiplina, kaayusan at pangangalaga sa kapaligiran. Ang San Fernando ay kilala sa mahigpit at consistent na pagpapatupad ng solid waste management programs. Mula sa tamang segregation hanggang sa maayos na koleksyon ng basura, malinaw ang sistema at aktibo ang pakikilahok ng mga residente. Bihirang makakita ng kalat sa mga kalsada, palengke at pampublikong lugar. Isang malinaw na indikasyon ng kultura ng kalinisan sa lungsod. Ilang beses nang kinilala ang San Fernando City sa iba't ibang National Environmental Awards, partikular sa larangan ng waste management at urban cleanliness. Dahil dito, madalas itong ituring bilang isang model city para sa maliliit at mid-size na lungsod sa Pilipinas. Patunay na hindi kailangan ng sobrang laki o yaman para maging malinis. Kailangan lamang na disiplina, sistema at malasakit. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamalinis na lungsod sa Pilipinas. Ipinakita ng mga lungsod na nabanggit na ang kalinisan ay hindi basta proyekto lang, kundi resulta ng maayos na sistema ng waste management, malinaw na ordinansa at tuloy-tuloy na pagpapatupad. Kapag consistent ang pamahalaan at hindi pa bago-bago ang mga patakaran, nagiging natural na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang kaayusan at kalinisan. Malaki rin ang papel ng disiplina at pakikilahok ng mga mamamayan. Sa mga lungsod na naging matagumpay, makikita na ang kalinisan ay kultura, mula sa tamang pagtatapon ng basura hanggang sa paggalang sa pampublikong lugar. Kapag may malasakit ang komunidad, mas madaling mapanatili ang kaayusan kahit papatuloy ang pag-unlad ng lungsod. Ngayon mga Kapinoms TV, gusto naming malaman ng sa inyo, malinis ba ang lugar ninyo? Sa tingin ninyo, maayos ba ang sistema ng basura at disiplinado ba ang mga tao sa inyong komunidad? I-comment sa ibaba ang inyong karanasan at ibahagi kung alin pang lungsod ang para sa inyo ay karapat-dapat mapasama sa listahan. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.